my 10 core principles in Forex trading on how I made 8 figures worth of profits. Hindi natin pag-usapan dito yung mga strategies or mga technicalities. More on ito yung mga pinanghawakan ko ng mga truth and yung pinaka-foundation ng Forex career ko. Nandito lahat ng beliefs ko, how I behave, and sasabihin ko rin yung mga reasons and backstories and paano ko to naipon in my 6 years of Forex trading. So, ready ka na ba? Let's go! Principle number 1 is focus on long term. Alam mo kasi yung nangyayari ngayon, lalo na sa mga newbie na mga traders, iniisip lang nila yung ngayon. Magkano kikitain ko ngayon? Anong gagawin ko ngayon? Magkano kikitain ko ngayon? Ang pinaka-problem kasi doon, alam mo, nagsasuffer yung long-term success mo. Paano? Kasi pine-pressure mo yung sarili mo by setting unrealistic expectations. Parang sa magjowa lang, kapag yung isa nag-expect, hindi nasunod yung expectation, anong mangyari? Madi-disappoint. Ganun din yung pwede mangyari sa'yo sa beginning ng Forex trading journey mo. Kung nag-expect ka kagad ng malaki, yung mabilis ka lang kikita, madi-disappoint ka. Kapag na-disappoint ka ng maraming beses, anong mangyayari sa'yo? Malaki yung chance na hindi ka na magtuloy-tuloy. Kasi nga, nakafocus ka sa short-term success. Isa kasi sa pinaka-truth ko about Forex trading is slow is fast. The slower and the more boring na papunta ka dun sa goal mo, the more na masusustain mo siya. Pero hindi ko sinasabi na slow, ibig sabihin slow ka mag-aral. Hindi. Siyempre, ang pag-aaral, gusto natin tuloy-tuloy, mabilis, and maraming reps talaga. What I'm saying is, pagdating sa income, focus on long term and slow is fast. Number 2 is yung tinatawag natin na individualization. Ang dami nagko-comment sa YouTube video ko na hindi totoo yung strategy ko, mali yan, sobrang simple niyan. Yung nag-work lang SMC. Bawal ganto, bawal ganyan, mali yan, dapat ganto. So doon pala sa mga comment na yun, alam ko na hindi pa sila ganun kalalim. Kasi sa years of experience ko, lahat talaga tinry ko. Isipin nyo na lang ganito kung may one way lang na susundan yung tao na maging successful sa Forex trading, edi kung hindi mo sinunod yun, hindi ka magiging successful. Pero kasi naisip ko, bakit yung mga kilala kong successful, iba-iba ng mga strategy. So doon mo marirealize na hindi talaga siya about the strategy. Hindi siya about sa mga technicalities. Kasi each person has his own understanding of the charts. May sarili siyang perception, may sarili siyang character about it, sariling time ng trade, sariling capital, sariling risk. So therefore, wala talagang magkakapareho ng strategy. Yes, pwede ka manggaya muna sa iba kapag nagsisimula ka. Pero as you go along, makadevelop ka ng sarili mo. Kaya wala talagang magic strategy na pag ginaya mo, sure talaga magiging effective yun sa'yo. What works for me might not work for you. But that doesn't mean na tama ako and mali ka. Which brings me to my third core principle, which is embrace uncertainty. Very simple lang to, ganito lang yan. Hindi porket panalo yung trade ko at talo yung trade mo, tama na ako at mali ka. Hindi siya ganun. Sa sobrang uncertain ng market, hindi ka pwede mag-judge ng skills mo, ng strategy mo sa ilang trades lang. Which brings me again to my fourth core principle, which is go 100. Pwede ka lang mag-judge ng strategy mo, ng skill level mo kapag naka 100 trades ka na. Let's say ganito, pinakitaan nyo ako ng 5 trades nyo at sunod-sunod yun, panalo. Masasabi ko ba agad na, Uy, profitable tong taong to, magaling to. hindi. Kasi 5 trades pa lang yun. Pwede ka talagang tsumamba ng 5 trades sa sunod-sunod. And at the same time, kung pwede kang tsumamba ng 5 sunod-sunod, pwede ka rin matalo ng 5 sunod-sunod. That's why hindi mo pwedeng i-judge yung skill ng trader and yung strategy sa ilang trades. Again, go 100. Actually, minimum yan yung 100. Coach, paano yan? Sobrang dami pala kailangan i-trade para mag-experience ako. Yes, tama yan. Parang ganito na lang. Si Steph Curry, tingin mo, ilan kaya yung tinira niyang shot sa buong buhay niya? Kaya siya naging greatest shooter of all time sa basketball. Hundreds? Hindi. Malamang hundreds of thousands or baka millions, hindi natin alam. Hindi ko mabilang. So in short, kailangan mo talaga ng tinatawag na reps. Yun yung pinaka-training ground mo sa Forex journey mo. Hindi naman ginagawa ni Curry na re-relax lang siya, mag-Netflix lang siya. Tapos pagdating sa game, magdadasal siya na, Lord, please, sana ma-shoot ko lahat ng 3 points ko. Tapos biglang ma-shoot lahat. Hindi. Ginagawa niya yung kailangan niyang gawin, which is mag-training. And yung training natin is yung ito, yung 100 trades or more. Paano? Backtesting and demo testing. Sa dami-dami ng trades na gagawin natin, sa dami-dami ng reps, lalo na pag nagsisimula pa lang tayo, kailangan natin maging consistent, kailangan natin maging sustainable yung mga reps natin. So, ano yung principle ko dyan? Fifth principle, simple is sustainable. Tignan mo tong chart na to.
O, di ba? Sobrang gulo. Tingin mo ba mauulit-ulit mo yun yung makapag-analyze ka ng maayos? Hindi. Bakit? Kasi nga, complexity leads to inconsistency. Kumpara mo tong chart na to, sa chart na to, ano mas simple? Ano mas madali tignan? And sa tingin mo, saan ka magiging consistent? Siyempre, dito. Naalala ko dati, may mga times sa sobrang dami kong tinitignan. Sobrang dami kong indicators. So, ang nangyayari, sobrang daming time na consume. Sobrang dami kasing kailangan i-process. So, alam mo nangyari? Number 1, sinasabi ko, wala na ako time, busy na ako. Number 2, tinamad talaga ako. So, pag nakailangan ng maraming time at kailangan sipagin ka ng malupit, hindi talaga siya sustainable for me. Number 6 na tayo. What gets measured gets managed. For example na lang sa school, di ba? Every quarter, nagkakaroon tayo ng grading period. Yun yung lalabas yung mga grades natin. Di ko alam kung ABC ba sa inyo or yung number na 80 or 90. Pagdating ng time na yun, makikita mo if you are doing well, if you need improvement, saan ka magaling, ano yung mga strengths mo, and ano yung mga weaknesses mo. Therefore, pwede ka mag-adjust along the way. Ay naman natin na after 1 year ka pa i-grade tapos magugulat ka na lang, kick out ka na pala. So, ang goal natin bago pa siya lumala or maging out of control, ma-manage na agad natin. At hindi na tayo mas tatagal pa. So, sa forex trading, pag nakita mo na sobrang dami ng sunod-sunod yung talo mo, alam mo na, syempre, na kailangan mong mag-adjust. And paano mo ma-judge yun? Kapag nag-journal ka. Konting tingin mo lang sa journal, makikita mo na. Pwede mo ma-judge na pagdating sa currency pair na to, lagi akong talo. Baka hindi nag-work yung strategy ko sa currency pair na to. Pwede mo rin ma-judge na kapag masyadong malapit yung SL mo, baka kailangan mong layuan. And doon mo makikita kung consistent ba and maganda ba lagi yung risk-reward ratio mo. Ganyan ka-importante ang journaling. Number 7 is yung tinatawag natin na self-awareness. Naku, sobrang favorite ko to. Sa mga may experience na alam nyo talaga na sobrang roller coaster yung emotions pagdating sa forex trading. May mga super highs ka and may mga super lows ka talaga yung gusto mo na mag-quit. Ang pinaka-challenge dyan is kapag super high ka and kapag super low ka, same pa rin ba yung consistency mo? Kasi syempre, pag super high ka, sobrang confident mo, why not damihan natin yung trades mo? Kasi tuloy-tuloy naman yung panalo mo. 'Di ba? Kapag ganung ginawa natin, hindi talaga siya magiging consistent. So, dapat aware ka kapag nasa highs ka, kailangan mong sabihin sa sarili mo na chill ka lang. Hindi natin pwede i-judge yung mga past performance natin sa future results natin. Kailangan lang natin talaga maging consistent. Same din with lows. Tuloy-tuloy talo mo. Saktong-sakto yung timing mo. Maganda setup mo. Biglang talo pa rin. So, ano mangyayari? Mawawalan ka ng self-confidence. Baka matakot ka na pumasok sa mga trades. And sobrang lapit mo na mag-quit. Kapag ganun yung mga pumapasok na emotions sa'yo, hindi ka talaga magiging consistent. So, anong technique dyan? Lagi mo lang kausapin and tanungin yung sarili mo kung paano ba to makontrol. So, ano kailangan gawin kapag nafe-feel mo yung mga iba't ibang emotions na yun? Ito lang yan. Step back and assess. Tawag natin dyan, SB8. Step back and assess. Umalis ka sa katawan mo and i-assess mo kung bakit mo ba nafe-feel yung mga ganong klaseng mga emotions. And kung ano yung sasabihin ng future self mo, yung future trader self mo na kumikita ng millions of dollars, ano yung sasabihin niya sa'yo. So for sure, kapag na-create mo na yung end state character na yun, hindi naman niya sasabihin sa'yo na, mag-quit ka na lang. Baka matalo ka na naman niya. Taasan mo yung risk mo. Hindi. For sure, alam na alam mo yung sasabihin niya. Maging consistent ka lang and always be aware of your emotions. And number 8, ang malupit na forex trader ay active sa community nila. Kwento ko lang si Job 1.0. Si Job 1.0, mahilig yan mag-sarili. Feeling niya, kaya niya mag-isa. Mas nag-work daw siya and mas mabilis siya kapag mag-isa siya. So therefore, nasa kwarto lang siya buong araw. Hindi siya nakikipag-usap sa iba kasi feeling niya lahat naman na matututunan niya nasa internet at kailangan lang niya gawin yung dapat niyang gawin. Si Job 2.0 naman, ang nangyayari sa kanya is pagising niya, masaya siya kasi meron siyang community na sabay-sabay sila nag-grow. And kapag naman na-dishearten, si Job 2.0, nag-share lang siya sa community niya. Kasi nga, safe space yung community niya and hindi siya i-judge, i-encourage pa siya. And nakagandahan yung years of experience ng mga co-traders niya ay nakukuha niya. Therefore, mas naging exponential yung growth niya. So, sino sa tingin mo yung mas naging successful? Si Job 1.0 or si Job 2.0? Ikaw na bahala mag-assess dyan. Number 9, yung tinatawag na it's my fault. Kapag naging successful ka, it's your fault. Kapag nag-fail ka, it's your fault. Huwag nating isisisi sa iba yung mga nangyayari sa buhay natin. And kapag naging mindset natin yun, we will regain control of our lives. Mas magiging predictable na yung future natin. So for example, inaasa mo sa iba yung pag-set up mo ng trade.
yung pagpasok mo sa mga trades mo. Feeling mo kasi mas magaling sila sa'yo, mas alam na nila yan. And then, ayun, pag natalo, sisisihin mo ba sarili mo o yung pinagkopyahan mo ng trade mo? And alam mo na yung sagot ng end state version mo. Sa pang-example, meron kang coach na magaling at ginaya mo step by step yung strategy niya. And hindi nag-work! Sinong sisisihin mo? Sarili mo ba or yung coach mo? Yung mga successful na tao, sisisihin nila yung sarili nila. And alam mo ba mangyayari pag sinisi mo sarili mo? Mapupunta ka sa 10th principle, which is yung continuous learning and adaptation, which is yung lagi kong sinasabi na testing and verification. Test and verify. Kapag hindi nag-work sa 100 trades yung strategy mo, very good ka kasi tinest mo na and na-verify mo na hindi nag-work sa'yo. So, anong next mong gagawin? Ipapolish mo lang siya. And over time, kapag inulit-ulit mo lang yung process ng test, verify, and polish, magugulat ka, darating yung time na profitable ka na pala. Consistently profitable. Itong mga principles ito, magagamit mo sa lahat ng situation, sa lahat ng circumstances, sa forex trading career and journey mo. And alam mo bang magandang gawin dito? I-print mo and ilagay mo sa wall mo para lagi kang nare-remind. Yan ang kinagandahan dyan, pinadali ko na kasi pwede mong i-download yung downloadable PDF sa baba. Ang pinaka-vision kasi ng The 30-Minute Trader is to create 100 millionaires and 1,000 six-figure earners by teaching each and every one of you on how to formulate your own forex trading strategy. So, nakarelate ka ba sa mga core principles na to? Or nag-isip ka pa kung para sa iba talaga yung forex trading? Para malaman mo kung ready ka talaga pumasok sa forex trading, panoorin mo lang tong video na to. Kita-kits tayo.